Unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Pero sila ibagbagan, demanda diretso. Cry baby. Cry baby. Or spoiled brat. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman siya. Dadagan ang Balita News Update. Right, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo. Tayong lahat ay magsama-sama ngayon para ho sa paglalahad ng panibagong impormasyon, balitaan komprehensibo na kung saan po mga kabataan ay ating ilalahad naman ho sa inyo na itong si Risa Tanas Hontivirus ay nanggigigil at sumabugo sa galit. Dahil nga po mga kabataan ay sunog na ho ito kay alias Rene na kanyang dating witness na ngayon siya naman ay inilaglag at bumaliktad at binuking yung kasinungalingan di umano nito patungkol ho sa kanyang akusa kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa mga Duterte. Yun po ang kanyang ikinagagalit dahil nga po sunog na sunog sa kanyang statement ay kanina yata yun, no? Pumunta yata yun sa NBI para ho magsampa ng kaso mga kabalitaan. At dinamay na ho dito yung mga DDS, organic na mga DDS vloggers mga kabalitaan. At maya-maya po ating papakinggan ang naging buwelta ho dito ni Attorney Trixie Cruz Angeles na kung saan po mga kabalitaan ay sinagot at para bagang isinubo niya kay Risa Tanas kung ano po ho ang ibig sabihin ng cyber libel mga kabalitaan at lalo na po kung bakit siya ay dinamay sa kaso. Hindi niya man lang siguro sinilip yung ginawang live na komento ni Attorney Trixie Cruz Angeles at ewan ko lang kung sino ang kanyang mga advisor ho dyan na pawang ewan lang din na nakikinig agad itong si Risa Tanas. Tingnan mo ngayon, bupol yung kinalabasan niya mga kabalitaan. Bago pa po ang lahat, diretso muna tayo mga kabataan sa Dahig, Netherlands at ating kakamustahin muna ang kalagayan ni Tatay Digong Duterte sa pamamagitan ho ni Congressman Pulong Duterte na nakapanayam ni Alvin mga kabalitaan sa Dahig, Netherlands. First time mo visit kay former President Duterte? Okay naman, ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupuli sa ako diri last visit na nakuugma. So far okay man siya, magpaluy-luy lang daw siya para di siya malatosan. si mama rin mo kung ang mo polis ay. O ang anak ni Inday, si Sharky. Kung unsay imong reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rego being the vice mayor ng Davao? Magtarong siya trabaho kay matod sa gibilin sa akong amahan sa ako ay you make your own history, di ba? Kung di sila magtarong, di siya magtarong sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga taga Davao karong umaabot ng eleksyon. So ang ako diha, siyempre isip amahan nalipay ta nga naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo. Tarungon lang niya. Kay iyaha man ang kaugmaon ng ato ang gikuan diha, gistoryahan. Kung naabay message si PRRD sa mga kababayan niya, maura man gihapon to iyang message nga unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So moto mo gani karon ni naggihubo niya ang jacket, pakita niya sa iyang mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. Payat na. So reaction sa iyong mga apo ko? Syempre naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung babae nga
kuan kaon daghan ana. Yes. Okay, magsige mo pagtingog niyan tiyan. Di siya gakaon ko. O gimingaw lagi kuan kanang Bisaya nga pagkaon. Mga inununan, mga anak. O pwede lang magdalag bulad sulod, pero basig pagawason tanan nanimahong bulad sulod. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? So kung sila'y mo bakbak og tao, okay ra. Pero kung sila'y bakbakan, demanda diretso. Cry baby. Cry baby. Or spoiled brat. So itawag ara nila bagay nana. Cry baby. Sport lang. Mutira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Mura man kag di politiko man ka. Gihimo gani kog drug smuggler si mong kauban. Kung message lang nimo sa mga kababayan nato kung Sa mga Pilipino, daghang salamat sa inyong kanunay suporta ug pag-ampo sa akong amahan. Daghang kayong salamat. Di na mo na mabayran. thank you po. Pahabol din na pangutana sa atong mga kababayan kung Wa ko kailan ang risa mo to man Davao, mga yung buto. Ang buto na pa ba na makuhag buto dito? Tingala gani mi nganong nandaog na ihang mga kauban. Unsa tay pangutana di dito mo? Unsa man to? last pangutana niya ko is unsa daw ang final statement ni Tatay Dicoy katong last interview nimo kung na natag statement about reaction ni PRRD sa pagbaligya siyang balay. Unsa daw final statement ato kung to clarify the situation? Sa karon may istorya pero sama sa akong gisulti tong niagi, wa man niya naklaro sulti kung kakinsan titulo kay hanilet na titulo baligyan hanilet way problema sa mo. Dahil nami balay ang mga anak. So kung uli among papaway balay, pwede mo puyo sa balay niya. Ni offer na lagi akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ang medication kung ugma lamdag kaluyan sa Ginoo makagawa sa diri. Amen, 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 amen. Kung daghang salamat kung basig dito mo. Ayun po mga kabaitan, yun po yung update ho natin, latest update ho dyan sa Dahig Netherlands. Pero speaking of bahay na ibinenta na daw ni Hanilet, pero ako wala akong against kay Hanilet, no? Ito ay opinion ko lamang ho. At alam naman ho natin yung unang asawa ni Tatay Diggs, itong yung mother ni Congressman Pulong, ano? At kung sabihin ho natin mga kabaitan na nakapangalan ho ito sa kay Hanilet, no? Kumbaga yung hinihingi lang ho natin yung delikadesa, kumbaga, 'di ba? Kung may plano man si Ma'am Hanilet na binebenta yung bahay ni Tatay Diggs, sana nagkaroon sila ng open forum diyan, pinag-uusapan ng mga anak. Kumbaga courtesy na lang, respeto na lang ho sa mga anak ko na buhay pa. At sa asawa na pinakasalan ni Tatay Diggs na yung parents, yung mother ho nila, mga kabaitan. Wala akong against kasi nga kung ayon nga kay Kong Pulong, kung nasa kanya na yung nakapangalan yung titulo ni Hanilet, wala ho siyang problema. Kasi may mga bahay naman sila, bawat isa sa kanila may mga kanya-kanya na ho silang buhay at bahay. So kahit kanino sa kanila pwede hong tumira si Tatay Digong kung sakaling pagbibigyan ng pagkakataong makakabalik ko ng ating bansa. Pero yung point ko lang dito, yung delikadesa lang, respeto. Kahit na nag-courtesy call na lang sana sa mga anak para hindi na ho ito magiging usapin at pag-uusapan ho ng kahit sino dyan kasi marami ho tayong mga marites sa buong mundo pag-uusapan basta may mga Pilipino ho. Ganun ho yung mangyayari mga kabitan. Pero sana hindi ho ito magiging mitsa ho at panimulan ng gulo no, sa pamilya Duterte at sa side naman ho ni Ma'am Hanilet mga kabalitaan. Anyway, lipat to tayo dito dahil sa balitang ito ng GMA ay iyakin itong si lumabas ho yung kanyang pagiging cry baby ayon pa ni Congressman Pulong Duterte na inireklamo ho niya ng cyber libel at ito ay humingi ng saklolo sa National Bureau of Investigation para malaman daw kung sino ang mga promotor sa nagpapakalat ng video ni alias Rene. Di ba? Tama naman yung sinabi ni Kong Pulong. Kung kayong titira, okay lang sa inyo, walang fake news. Kung kayo namang titirahin, iyakin kayo. Spoiled brat kayo. Cry baby kayo. Diba? Nakakahiya. Senadora,
nasa gobyerno pa naman, mga kabalitaan. Lumayas ka dyan. Huwag na mag-alaastang presidente. Paano kaya pag naging presidente ho itong si Risa Tanas Hontiveros? Grabe, napaka-abusada pala sa kanyang kapangyarihan, mga kabalitaan. Anyway, dahil nga po sunog na ito at ito'y tumakbo ho sa NBI at siya po ay nagpasaklolo para ho sampahan ng kaso itong si alias Rene at dinamay ho sa kanyang galit dahil sumabog na ito sa galit, lumabas na ho yung kanyang sungay, mga kabalitaan, at dinamay niya ho, daldalhin niya na sa impyerno siguro itong mga Dides vlogger na kanyang sinampahan at idinamay, mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin yung balita ng GMA 24 oras. Naghain ng reklamong cyber libel sa NBI si Senadora Risa Hontiveros laban sa mga taong nasa likod at sa mga nagpakalat ng anyay mapanirang video ni alias Rene. Ang sagot ng ilan sa mga sinampahan ng reklamo sa pagtutok ni John Consulta. Ang dating iniharap na testigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, binawi ang kanyang testimonya. Sinabi kasi ni Michael Maurilio sa isang video, pinilit lamang siya umano ni Senator Risa Hontiveros na tumistigo noon, bagay na mariing itinanggi ng senadora. Ngayon, inireklamo siya ni Hontiveros. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kumbaga, anay ho dyan sa Senado. Paano kaya pag naging totoo ho itong aligasyon ni alias Rene laban ho sa kanya? Ano kayong gagawin ni Risa Tanas, mga kabalitaan? Kasi wala na ho siya, mati na ho siya dito, mga kabalitaan. Wala na ho siyang matatakbuhan na kumbaga kukunin na naman yung loob ni Rene. Mahirapan na ho ito kasi nagsalita na ho ito ng hindi maganda ho sa kanya at patungkol sa kanyang pagsisinungaling, mga kabalitaan. Yun po ang siguro takot na ho ito kaya inuna na lang nagpasaklolo na lang ito sa NBI, mga kabalitaan. Hontiveros sa NBI ng cyber libel. Kasama rin sa sinampahan ni Hontiveros ng reklamo ang pagtanggol valiente social media account na nagpost ng video. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Sinabi dati ni Hontiveros, ikaw naman yung gagawa ng gano'n, aamin ka ba? Sobrang talino, naging uplok, mga kabalitaan. Sino ba ka-amin sa ganong paratang na napakabigat? Na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Pero sa isang Facebook post, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang tindigan ang kanyang mga naunang sinabi at pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas na mga patunay na siya ang naunang makipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol valiente social media account. Inireklamo rin ni Hontiveros ang 13 tao na anyay nagpakalat ng umano'y. Basahin natin, ngayon ko lang ito napanood Trixie Cruz Angeles, Hamid Paglinawan, Chrissy Chu, Rob Rances, Sasot, Aaron Peña, Jason sa Banat Bay 2.0, Tio Moreno, Widel Esguera, Joy Cruz, ka Eric Silis, Attorney Rani Randolph Libayan. Appeal pala si Attorney si Attorney Libayan kasama pala sa pinakakasuhan ni Risa Tanas, mga kabalitaan. Yung si Attorney Libayan minsan na nga kinokontent natin yan, mga kabalitaan. Nako. Ang tatalino pa naman ng mga sinasampahan nila ng kaso, mga kabalitaan. Mapanirang video ni Maurilio. Imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo.
Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampa ng reklamo. Sinabi ni Trixie Cruz Angeles at Ahmed Pagdilawan na hindi raw nila pinakalat ang video ni Maurilio, pero nagsagawa sila ng live kung saan tinalakay nila ang mga sinabi ni Maurilio at para daw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Bahagi daw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogado Sasot, nalaman lamang niya ang tungkol sa video ni Maurilio sa GMA News. Ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Maurilio. Isa daw siyang political observer at may karapatan sa kanyang sariling opinyon. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang iba pang sinampahan ng reklamo. So yun po mga kabalitaan. So sobrang inis, sobrang galit. Hindi na ho alam ni Risa Tanas ang sino-sino yung sinasampahan nila ng kaso mga kabalitaan. Paano? Cyber libel na pala yung magko-comment doon tayo. Magbibigay ho tayo ng hard-hitting commentary mga kabalitaan. Basta nasa ano lang ho tayo, nasa issue lang ho tayo. Wala ho yung problema mga kabitan. Unless lang siguro kung pagsasabihan mo na, kunyari, sinabihan mo itong si Maria Clara. Na ito si Maria Clara, pukpok ito. May ka-ano to, may ka-jerjer to. Tapos hindi mo mapatunayan. Yun po ay, tapos nasa social media mo ipinakalat. So cyber libel ho yun mga kabitan. Pero pag nasa punto lang ho tayo sa issue na yan, na nakatuon ho tayo, nagbibigay ho tayo ng side comment, ay parang hindi yata yan sa cyber libel mga kabalitaan. Dahil, ano naman, open to the public naman po yun eh. Yung inilabas ho na statement ni alias Rene, na kung saan po ay kumakalat ho ito sa iba't ibang social media account mga kabalitaan. Lalo na ho sa TikTok, maabot ho ito ng, hindi ako nagkamali, million views ho ito mga kabalitaan. Diba? O si Atty. Topacio, talagang ang tagal niya na itong binabanatan itong si Risa Tanas Hontiveros. Pero ba't hindi ho nila nagalaw ho itong si Atty. Topacio? So pili lang po ba? Pero kung mapapansin ho natin yung mga DDS, organic na DDS vlogger mga kabalitaan, yun po yung talagang frontliner ho. Yung mga warrior ho ng mga warrior na DDS vlogger ho itong mga individual na ito mga kabalitaan. So ganun pa rin yung pattern hinahabol, no? Pilit na dinidiin na naman ho yung mga DDS vloggers at ini-involve ho sa isyong ito na hindi naman ho sila ang pasimuno at nagpapakalat talaga sa isyong ito or sa video ito. Yung kanila po, gaya ho sa ginawa natin, nagko-comment na ho tayo, binabanatan ho natin, pero punto por punto ho tayo dito mga kabaitaan. So ngayon po mga kabaitaan, dito ho, papakinggan naman ho natin dito mga kabaitaan, itong si Trixie Angeles Cruz attorney. At dito po, sa pulo dito si Risa Tanas Hontiveros sa naging buwelta ho dito ni Trixie Cruz Angeles mga kabalitaan. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former press secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, Attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa?
tingnan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi ng alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Tignan ninyo, wala nang nag-circulate, at least ako, and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupuntirya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya aggrieved siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly, wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh, sinabi ko bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook Live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hontiveros? Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero, siguro, in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chine-check muna nila bago sila mag-akusa. Alright. Maraming salamat po sa inyo, vlogger. Yan kasi, dapat kasi itong si Risa Tanas hindi sana agad-agad nakikinig sa kanyang mga agent diyan, mga kabataan, dahil yan lamang ho ang magpapahamak ko sa kanya. Ngayon, sabi ni Trixie Cruz, si attorney, na-check nyo muna, panoorin nyo muna bago kayo magkomento. Bago nyo kami idadamay dyan sa kalukuhan ninyo. So ngayon, mga kabalitaan, itong si Risa ngayon, wala na ho talaga siyang paraan para maproteksyonan yung kanyang sarili, ay nagpapasaklolo na ho siya dito sa NBI para ho ito maimbestigahan. Pero sa ngayon po ay subject po yung mga DDS vloggers for investigation. Hindi po yun kinasuhan ng or may kaso ng cyber libel. Kasi wala pa hong isinampang kaso. Kumbaga, nagpasaklolo pa lang ho itong si para ho matugunan yung kanyang reklamo at magsampa ho ng cyber libel sakaling hong mapatunayan kung sino-sino ho itong mga author or sasabihin na ho natin sino yung mga promotor at nasa likod nitong paglabas ng video mula kay alias Rene, mga kabalitaan. Sigurado ho tayo na magpahanggang ngayon at sa susunod, siguro matatagalan pa ho ito bago makarecover itong si Risa Tanas, mga kabalitaan, na Hontiveros. Siguro ramdam niya na siguro kung ganun pala ang feeling, na pag akusahan ka, gagawan ka ng istorya, ay ganun pala kasakit. Kaya ganun na lang ho ang kanyang reaksyon dahil po siya ay nasasaktan, hindi nasasaktan sa sinasabing akusasyon,
kumbaga nasasaktan dahil parang malalaman na ho ng taong bayan kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng pagsisinungaling di umano ni Risa Tanas Hontiveros na kung saan ay kanyang pinakukulong itong si Pastor Apollo C. Kibuloy at bago nangyari iyon ay nakipagkita pa sa ibang mga opisyalis di umano mula sa DOJ at itong si Diwata mga kabaitan, kaya napakalakas ng loob nito na lumusob sa KOJC compound dahil pala siguro malamang meron ho itong basbas. Malamang lamang na may basbaso ito nino sa kanila nung sila ay nag-usap-usap diyan mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, balikan niyo po ang ating mga nagdaang mga video ho, panoorin niyo po at huwag kalimutan paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At the same time po, buksan niyo po ang notification bell. Then sa mga bagong salta, subscribe na rin ho kayo mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat sa inyong panonood. Mas salam sa inyong lahat. And of course, ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands, mabuhay kayong lahat. At lalo na po ni Mami Rose at ni Tobias Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And of course, Ana Santos and Corazon Zineka dyan sa Japan. At sa mga gustong or magnais na maging bahagi ho ng ating munting bahay na magiging exclusive member, join na ho kayo. Pinutin nyo lang po ang join button dyan at gaya na lang ho nila ni Boss Romeo de los Reyes at Ma'am Maria o Ma'am Rosana Concepcion at the same time itong si Elijah TV mga kabalitaan. Kinakitso tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras ho para ho sa ating paglalahad sa mga panibago at komprehensibong balitaan dito sa ating munting bahay. Para tinig tumutok, araw-araw, minuto, kung kayo po'y libre, panoorin niyo po ang yung mga videong ating ina-upload ho mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan mang lupalo nating mundo basta may mga Pilipino. Lagi niyo akong makakasama, araw-araw, minuto sa ating munting bahay. Danagan, balita, reaction, video, news, update. Ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Mwah, chup chup. Peace out.